Tila kumpiyansa si Giannis Antetokounmpo na makuha ang susunod na kampyonato sa Miami Heat kasama si Coach Erik Spoelstra. Yan ang kanyang ipinangalandakan sa panayam ng media. Ibinahagi naman ni Homer Sison ang paraan ni Kai Sotto para muli nitong mabuhay ang matagal nang hinahangad nitong pagpasok sa NBA sa kabila ng pagiging professional player na nito. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Naniniwala si Giannis Antetokounmpo na nasa tamang landas ito matapos mapunta sa grupo ni Coach Erik Spoelstra ng Miami Heat. Sa ilang panahong pananatili sa Milwaukee Bucks, nakuha nito ang kampyonato, 2 MVP at iba pang mahahalagang awards. At matapos nga na mapunta sa Miami Heat, tila kumpiyansa itong magtatala muli ang grupo ni Coach Erik Spoelstra ng kasaysayan kasama siya. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan po natin mga sinabi niya sa report ni Sean Powell ng NBA.com. Sa puntong ito ng aking karir, kailangan ko ng pressure at sa tingin ko para maabot ko ang susunod na antas ng laro ko, kailangan kong lumabas sa comfort zone. At pakiramdam ko ang Miami ang tamang lugar para gawin yan. Isa sa pinakamalaking goal ko ay manalo pa ng maraming kampyonato at naniniwala akong ito ang pinakamagandang landas para makamit ko yon. So malinaw ang mensahe ni Giannis, hindi siya lumipat para lang sa panibagong jersey mga ka-playoffs. Lumipat siya dahil gusto niyang hamunin ang sarili niya. Ang sinabi niyang kailangan niyang lumabas sa comfort zone ay indikasyon po yan na handa siyang sumabak sa panibagong sistema at panibagong kultura. Basta mas mapapalapit siya sa isa pang kampyonato. Malaking opportunity din to para kay Coach Erik Spoelstra. Matagal na ring hangad ng veteranong coach na maibalik ang Miami sa tuktok ng NBA matapos ang 2 kampyonato na naipanalo niya sa Heat. Ilang beses na rin silang umabot sa malalim na playoff run sa mga nakaraang taon. Pero laging may kulang para tuluyang maabot yung titulo, di ba? Ngayon, mukhang nakuha na nila yung superstar na matagal na nilang kailangan. So syempre, napakalaking dagdag ni Giannis sa Miami. Kilala siya sa kanyang depensa, rebounding, mabilis na transition game at kakayahang dominahin yung loob. Dagdag pa rito mga ka-playoffs ang disiplina at kultura ng Heat na kilala sa buong liga bilang Heat culture. Kapag nagsama ang ganitong klaseng sistema at isang 2-time MVP, sigurado magiging isa sila sa pinakamalalakas na kupunan na naman dito sa East. Sa dulo mga ka-playoffs, parang iisa lang yung direksyon ni Giannis at ni Coach Erik. Pareho silang gutom sa panibagong kampyonato. Si Giannis gustong dagdagan ng kanyang legacy, habang si Coach Erik gustong ibalik ang Miami sa trono ng NBA. Kung mag-click ang kanilang pagsasama mga playoffs, hindi na lang ito magiging malaking trade story ng season. Maaari rin itong maging simula ng panibagong championship run ng Miami Heat. Samantala, hindi man nakabilang sa NBA Summer League, target pa rin umano ni Kai Sotto ang pasukin ng NBA. Ayon sa huling pasabog ni Homer Sison, may posibilidad na makabalik ito sa NCAA para muling buhayin ang pag-asang makapasok sa pinakamalaking liga ng basketball sa mundo. Ito umano ay ayon sa ilang mapagkakatiwalaang sources. Inilahad din niya kung paano ito posible mangyari sa kabila ng pagiging professional player na umano nito. Narito ang kanyang kwento. Tutukan po natin ang pasabog ni Homer Sison sa kanyang column sa Spin. Ayon sa ilang mapagkakatiwalaang source, target ngayon ng 7'3" at 232 pound na sentro ang paglalaro sa NCAA sa Estados Unidos. Gayunman, dahil naging professional na si Kai Sotto mula pa noong 2020, kailangan muna niyang makakuha ng isang Professional Participation and Amateurism Reinstatement Waiver mula sa NCAA po yan. Sa ngayon, hindi pa malinaw kung gaano katagal ang magiging proseso ng pagsusuri. Pero kapag naaprubahan ang kanyang clearance, magiging kwalipikado siyang maglaro. Maaari rin siyang kumita sa pamamagitan ng NIL. So eto na mga playoffs. Kung totoo yung ulat ni Homer Sison, isa na namang malaking hakbang to na maaaring magbago sa direksyon ng karera ni Kai Sotto, di ba? Ang target niya maglaro sa US NCAA ay hindi lang tungkol sa college basketball. Mas mahalaga rito yung pagkakataong makalaro sa isang competition na malapit na sinusubaybayan ng mga NBA scouts. Ibig sabihin niyan, kung makapasok siya, isa itong pagkakataon o panibagong pagkakataon para maipakita yung kanyang kakayahan sa harap ng mga taong maaaring magbukas ng pinto para sa susunod niyang hakbang. Pero dito rin papasok ang pinakamalaking balakid mga playoffs, ang waiver. Dahil naging professional player na si Kai simula pa noong 2020, hindi automatic na pwede siyang maglaro sa NCAA. Kailangan muna niyang humingi ng tinatawag na Professional Participation and Amateurism Reinstatement Waiver. Ayon yan dito kay Homer Sison. Sa madaling salita mga playoffs, ito ang espesyal na pahintulot
na hinihingi ng NCAA para payagan ang isang dating professional na maging eligible sa college competition. Hindi ito automatic na inaaprubahan at dumadaan ito sa masusing review mga playoffs kaya wala pang kasiguruhan kung gaano katagal o kung maaaprubahan ba talaga yan. Kapag naman binigyan siya ng clearance, malaking benepisyo naman ang NIL or yung name, image, and likeness. Sa ilalim ng NIL rules mga playoffs, pwedeng kumita ang isang college athlete gamit ang kanyang pangalan, imahe at kasikatan. Halimbawa, maaari siyang magkaroon ng endorsement deals, commercials, sponsorships, social media promotions, autograph signings o partnerships sa iba't ibang brands. Hindi na ito katulad ng dati na bawal kumita ang NCAA athletes. Kaya kung makapasok si Kai, posible siyang magkaroon ng malaking kita bukod pa sa paglalaro dahil kilala na yung pangalan niya hindi lang sa Pilipinas kung hindi maging sa ibang bansa. Pero ang pinakamalaking tanong ngayon mga playoffs is kung may chance ba talaga siyang mabigyan ng waiver, di ba? Well, may possibility siguro pero mahirap magsabi ng sigurado. Sa mga nakaraang taon, ayon sa record, may ilang atleta na bigyan ng NCAA waivers depende sa kanilang sitwasyon pero bawat kaso magkakaiba yan. Sinusuri ng hiwalay yan. Dahil mahaba na rin ang naging professional career ni Kai sa iba't ibang liga, hindi ito magiging simpleng proseso Gayunman siguro kung maaaprobahan yung kanyang waiver, maaari ito magsilbing panibagong simula ng kanyang basketball journey. Isang pagkakataong muling ilapit ang sarili sa NBA habang sabay na nakikinabang sa NIL opportunities. Sa ngayon, ang pinakamahalagang hakbang ay ang resulta ng magiging desisyon ng NCAA dahil doon nakasalalay kung matutuloy o hindi ang bagong kabanata ng kanyang karera.